Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 55, When Life Feels ASDFGHJKL, Part 3. So if hindi ka pa aware, kapag sinabi kong ASDFGHJKL, ang ibig sabihin ko doon, feeling na hindi mo maintindihan, nakaka-stress, nakakalungkot, sama-sama, basta, ganon, negative feeling siya. I call it ASDFGHJKL kasi kagaya nun, hindi ko rin naiintindihan, pero alam ko na magulo. Alam ko na something na hindi ko gustong ma-feel. So, eto na naman tayo. Sabi nga ni Sarah G, eto na naman. So, wag na pala. Eto na naman tayo. Akala ko dati, tapos na yung ASDFGHJKL feels ko nung nagka-quarter life ako. If hindi nyo pa napapakinggan, 2 episodes yon, part 1 and part 2. Meron na palang part 3. So, ngayon ko na-realize, ito rin yung isa sa mga hindi ko nalaman when I was still in my early 20s na yung adulting pala, continue siya, or parang never-ending yung quarter life. Hindi lang pala siya quarter life, parang adult life siya. Crisis? Hindi naman. Parang it's there. So, all you have to do is know how will you manage it and how you handle it. So, story time, merong time this year na sobrang pagod ako, sobrang stress ako, puyat, sabay-sabay. Hindi ko na alam if anong factors yon, kung hormones ba yon, environment, work, or basta marami. Marami akong nafe-feel. Tapos, sobrang stress ko. Ang ginawa ko, nag-message ako. My usual na ginagawa pag ganun is magme-message ako sa mga kaibigan ko. So, nag-message ako sa best friend ko. Una ko siyang message. Girl, stress nakakapagod. Alam nyo ba, ang sagot niya, kailan ba matatapos tong part ng buhay natin na to, girl? So, parang yung stress ko, nafe-feel din niya. So, parang hindi ko kayang mag-rant kasi siya mismo, meron din siyang rant. So, nag-message na naman ako dun sa isa kong kaibigan. Sabi na rin ng isa kong kaibigan, ayoko na po, tama na po. So, parang, siya rin, nasa part ng buhay niya na ganito. And then, I tried another friend. Ma'am Sa, sana Friday na. Ma'am Sa, makakatamad. So, parang sila din, they share the same feeling. So, parang sabi ko, ano ba to? Lahat ng closest ko, we have this same vibe. Parang lahat kami, nasa negative part ng buhay namin. Parang, paano pa ako magra-rant? Sila mismo, meron na silang pinagdadaanan. So, dahil doon, I feel like, paano ko isosolve itong emotion ko na to? Paano ko i-handle? Paano ko i-manage? Kasi hindi naman pwede na hayaan ko yung sarili ko na mag-dwell dun sa ASDFGH, JKL feelings. Kasi hindi ako makakapag-record ng podcast, hindi ako makakapagsulat, hindi ako makakapag-function gaya ng usual ko na ginagawa. So, dahil doon, tinry ko yung mga iba't ibang ways ko on how I handle this feeling before. So, yan yung bumili ako ng paborito kong pagkain. So, bumili ako ng gusto kong food, uminom ako ng favorite drink ko, na Nestea. Medyo may konting feel-good feels, pero not enough to say na nawala yung ASDFGHJKL feeling na yon. So, ang nangyari, nag-music ako, yung song na Give It Up. So, ako mismo, nag-dance ako to make myself feel a little better. Pero, hindi siya nasusolusyonan. Parang not enough. Not enough yung nabibigay sa akin nun. So, dahil doon, nag-try din ako manood ng movie. I always love to watch J-Lo films, Jennifer Lopez, yung mga rom-com films niya when I feel like ASDFGHJKL. Pero hindi rin. Parang feeling ko hindi rin ito yung kailangan ko right now. Tapos naisip ko na, ano to, kapag tumatanda, nagle-level up din yung stress. Nagle-level up din yung stress reliever. Sabi ko, ano kung gagawin ko? Kasi hindi pwede na magtuloy-tuloy to. And then, I have this friend, a very good friend of mine, tumawag. Random. Sabi niya, pwede ka bang magbagyo? Gusto mo bang sumama? Gusto mo bang sumama? Sabi niya. Nung una, sabi ko, ayoko. Kasi, travel yon, tapos parang hindi naman siya planned. Parang
hindi ko naman siya naisip na pwede. Ganyan. Sabi ko, ay, wag na. Sabi ko parang, hindi ako sasama, busy, maraming ginagawa, ganyan. And then, maya-maya, naisip ko, baka this is an answered prayer na baka ito yung kailangan ko para mawala tong ASDFGH-JKL feels. Kasi, mas matindi siya, for me parang mas feeling ko, gusto ko na lang siyang iwan. Ganun yung feeling. Kung travel yun, parang iiwan mo talaga siya kasi aalis ka, di ba? So, sabi ko, sige, sama ako. Ganon. And then, nung sumama ako, papunta na kami ng Baguio, I have this friend then, and we are sharing stories. And it's amazing na parehas kami ng sitwasyon, kaya kami sumama. Kasi gusto naming maibsan yung ASDFGH-JKL feels. And I was like, thank you for this friendship. Kasi, nagiging rason siya or nagiging way siya to solve our stress or parang to manage our stress. So, dahil doon, we have this unplanned Baguio. And alam nyo ba, like, simula nung nag-start kaming magkasama-sama, sa sakyan pa lang, wala na kaming ibang ginawa, kundi tumawa ng tumawa. Tapos naisip ko sa sarili ko na, pwede pala yun. Pwede palang magkaroon ng travel na wala kayong ibang gagawin kundi tumawa ng tumawa. I think one of the reasons kung bakit kami tawa ng tawa, kasi hindi naman kami ganun ka-emotionally invested sa isa't isa. Yung parang masasabi mo na hindi naman ganun kalalim yung friendship, pero parang nag-click lang kayo together that time. Parang mga happy friends, ganon. Yung mga pwede mong makasama just to have fun. And yun yung klase ng escape na kailangan ko pala. Kasi, hindi ako magra-rant for sure that time. Kasi minsan pag nagra-rant ka, lalong lang bumibigat yung nararamdaman mo, di ba? So yun, as in, escape talaga siya. So, sobrang tawa ko. Hindi ko maintindihan kung may nakakatawa pa ba sa kanila or talagang tawa lang ako ng tawa. Pero that was, I think, the funniest, happiest trip that I've ever had in 2024. Yung Baguio trip na yon. Bukod sa unexpected siya, umuulan ng malakas. So wala naman talaga kaming mga naikutan or napuntahan. Basically, kumain lang kami sa Baguio. And it's funny how it's possible na pwede ka palang magkaroon ng mga friends na tatawa lang kayo or pwede palang magkaroon ng ganong moment sa buhay na tatawa lang talaga. Parang ulit-ulit yung sinasabi ko, pero if I can share with you that experience, sobrang saya. I love spontaneous trips. I love unplanned moments. And isa yun sa mga pag binabalikan ko, tawa lang ako talaga ng tawa. Parang na-enjoy lang yung company ng isa't isa. Walang plans pero masaya. And doon ko na-realize yung feeling na, this is what I need. So this is why some people travel. Kasi they were able to escape kung ano yung usual nila. Kasi na-realize ko rin na kapag pala yung stress mo is yun yung naaalala mo sa corners of your house, of your home, parang it's easy for you to remember it Parang lagi siyang nandun. Pero if magpapalit ka or aalis ka dun sa environment na yun, parang a part of you, makakalimutan niya kahit konti yung nangyari na yun. So, ang saya kasi I love rains. Yung saktong ulan lang. And I feel like nung nasa Baguio kami umulan, tas malamig na, parang ang saya lang na ayoko pang umuwi. Doon ko talaga naisip rin yung wag muna tayong umuwi. Kasi parang nandun ka sa part na, parang fantasy, parang, hindi naman fantasy, parang a feel-good film na nandun ka lang just to have fun, kumain, parang hindi mo iniisip kung anong mangyari bukas, yung ngayon muna. Pwede pala yun that you can enjoy the present moment. And I think that's one way for you to manage that ASDFGHJKL feels. Try to focus on what you are doing right now, what you have right now. Huwag mo nang mag-isip ng kung anong gagawin bukas, kung paano susolusyonan to. Minsan kasi kaka-overthink talaga, nadadagdagan yung stress. So, ayun, yun yung isa sa na-realize ko in my late 20s na
It's good to have a group of people that you can travel with and yung meron silang sense of humor. Kasi as in bongga siyang therapy. Siguro naman napapansin niyo sa mukha ko kung gaano ako kasaya sa trip na yon. And dapat, nung trip na yon mag-record ako ng vlog. Kasi nga gusto ko siyang i-share din with you for memories din sa aking YouTube channel. But dahil sa sobrang saya at dahil sa mga pinag-uusapan na hindi pwedeng ilabas on public, parang na hindi pwedeng ilabas sa publiko, alam mo yun, doon ko na-realize na when you are enjoying that moment, sometimes doon mo nakakalimutang kumuha at mag-record ng mga alaala. Of course, we had pictures, pero hindi sila Instagrammable, guys. Imagine, umuulan, tapos magpipicture kayo, basang-basa kayo, basang sisiw feels, ganun. Pero that was a memory na I can keep on telling. Isa siya sa mga core memories ko. Isa siya sa mga gusto kong i-rewind kung sakaling magkakaroon ako ng pagkakataon to look back on what I've done here on earth. So, my thoughts, siguro as we grow older, laging merong mga ganitong sitwasyon. Sometimes, isang araw, minsan 2 araw, pero pag nararamdaman mo na parang tumatagal siya, you have to think of ways that you can do para maibsan yung nararamdaman mo na yun. Kasi makaka-apekto siya sa productivity mo, sa focus mo. And isa din sa na-realize ko na sa pagkakakilala ko sa sarili ko at sa mga bagay na nakakapagpawala ng stress ko, sa dami ng mga tinry ko na yon, darating din pala sa point na parang exhaust mo na ang lahat, nagamit mo na ang lahat, kailangan mo ng bago. Ganun siguro talaga tayong mga tao. We always look for something more, something new, na minsan good, na minsan din siguro medyo hindi, pero as long as you can think of new ways for you to deal with that stress, why not? And as for me, idadagdag ko sa listahan ko ang mag-travel at tumawa ng tumawa. I'm so lucky to meet these people kasi they are really funny. Like, sobrang nakakatawa. Ang sakit-sakit ng tiyan ko kakatawa talaga. As in, halakhak malala. How I wish I was able to record myself na tawa ng tawa that time kasi that's the face that I wanna keep. Yun yung isa sa mga paborito kong itsura ko, yung tawa ng tawa. So, to these people, yung mga nakasama kong mag-Baguio at pinatawa ko ng malala, maraming salamat sa inyo. Kahit lagi nyo akong inaasar. Marami pang mga untold stories sa Baguio, pero pag-isipan ko kung isi-share ko or ikikip ko na lang sa amin yon para may konting mystery. Ha? But, ayun nga, when life feels ASDFGHJKL, just like part 1, part 2, etong part 3, it's a proof that there will always be ways for you to handle or to manage that feeling. I think the common denominator sa 3 episodes na yon, it's really your support system, your circle, the people that you are with. Malaking bagay sila kung paano mo mahahandle yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. If you have a supportive system, if you have these people na kayang paggaanin ng sitwasyon, kaya kang patawanin ng malala, I think you can manage or you can handle those ASDFGHJKL feels. Kaya ngayon, na-realize ko rin na there are things that you can handle by yourself. May mga pagkakataon na kaya mong solusyonan mag-isa, pero may mga pagkakataon din na kailangan mo ng tulong ng iba. And hindi ibig sabihin nun na weak ka, ang ibig sabihin lang nun, merong mga tao na nagki-care pa rin sa'yo. At meron pa rin mga tao na gustong tulungan ka. So, kind of like, it's still a beautiful world after all. So, hey, this is Sarah, and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night!